talagang kukunin yung Scarborough. Ang dami talagang kayamanan yan sa sa Scarborough. Sa isip namin lahat, hindi dapat sila magpapasok yung mga Chinese dyan sa atin yan. Saya, hanggat madalang pakiusapan mula lang nila. Kung mangyari si Bato magputukan doon, delikado talaga tayo. Sayang magiliw sa manlulupi, di ka pasisi sa biyaya naman may mahali. Sa pambansang awit at sa konstitusyon, nakaukit ang pangunahing responsibilidad ng gobyerno at ng bawat Pilipino. Ipagtanggol ang Republika. At ang unang-unang artikulo ng Saligang Batas ay ang pambansang teritoryo, ang buong kapuluan ng Pilipinas at iba pang teritoryo na kanyang pinamamahalaan. The Treaty of Paris in Article 3 defines what is Philippine Archipelago. The Philippine territory will include Spratly Island Group, Sabah, Bao de Masinloc, and these are indicated expressly in the new baseline law. Sa Treaty of Paris ng 1898, isinuko ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika. Ang Bajo de Masinloc ay nasa labas ng international treaty limits na itinalaga ng Treaty of Paris. Pero sa mga lumang mapa ng mga Kastila, bahagi ang bahura ng Philippine Archipelago. Ang Kalayaan Island Group na bahagi ng Spratlys ay hindi rin kasali sa Treaty of Paris. Naging bahagi ito ng Pilipinas bunga ng Presidential Decree 5096 na pinirmahan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1978. Ang ating pong batas ngayon ay sumasang-ayon na sa International United Nations Convention on the Law of the Sea. Bago po tayo nagkabatas na yan, yung ating base points, yung baseline law, ay hindi ho sang-ayon sa UNCLOS dahil hindi tugma sa laki, sa technical na pangangailangan. Kaya inayos po yan. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay binuo para ayusin at pag-isahin ang mga batas na umiiral sa karagatan sa buong mundo. Sa bagong Baselines Law na isinabatas noong 2009, formal na inilahad ng bansa na ang Sabah, Kalayaan Island Group at Bajo de Masinloc ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Meron po yung 101 na base points. Pag pinagdugtong-dugtong po mo yung linya na po yan ang tinatawag natin ng archipelagic baselines. Diyan po sa baselines na yan, ay susukatin nyo po ang 200 nautical miles, no? Tinatawag nating exclusive economic zone. At 200 miles din na continental shelf. Ano po yung continental shelf? Yan po ang seabed. Yung seabed na yan, yung nasa ilalim po niyan, langis, gas, at lahat po ng living and non-living resources sa Pilipino po yan. 12 nautical miles mula sa baseline ng Kapuluan, ang territorial sea ng Pilipinas. Ito ang hangganan ng teritoryo at kapangyarihan ng bansa. Ang sumunod na 12 nautical miles ang hangganan naman ng tinatawag na contiguous zone kung saan may kapangyarihan ng gobyerno na ipatupad ang mga batas nito laban sa smuggling, illegal fishing, illegal immigrants at iba pang regulasyon. Ang karapatan sa likas na yaman na makukuha sa 200 nautical mile exclusive economic zone at continental shelf ay sa Pilipinas lamang. In other words, exclusive economic zone and the continental shelf are legal concepts that do not create territorial sovereignty and therefore they cannot be used for claiming additional to territory of the Philippines. Diyan sa tubig, meron tinatawag na freedom of navigation. Kasi ang EEZ, parang high seas din yan. Meron hong karapatan ng ibang bansa na bumaybay. Pero pag sinabing bye-bye, itatawid lang. Hindi ho siya mangingisda. Ang sinasabi po sa convention, yung mga isda at mga yaman dagat sa EEZ, sovereign right ho ng Pilipinas. Kaya po, ang ating patakaran dito, ang policy, ay ipagtanggol
Ang nasa Pilipino po sa pamagitan ng ating international law at ng ating constitution at batas. Ayon sa China, panahon pa ng Ming Dynasty ay bahagi na ng teritoryo nito ang Bajo de Masinloc o Huangyan Island. Pasok ito sa tinatawag ng China sa mapa na 9-dash line na sumasakop sa halos buong South China Sea. China defined its baseline on the basis of the UNCLOS, although it departs from the UNCLOS. At sabi nila, lahat nga ng mga isla at coral formation at mga rocks na nakalabas pagka high tide, yun ay inaangkin nila sa Spratlys, yung mga isla dyan. Kailangan din under law of the sea, pwede riyan magkaroon ng territorial sea at ng EEZ, Exclusive Economic Zone, 200 miles. So kung lahat ng mga islang yon ay paligiran mo ng 200 miles, halos lahat ng nasa loob ng 9-dash line ay kanila. Kaya yun ang dahilan kung ba't tayo nagkakaroon ng tunggalian. Kasi yung ating Exclusive Economic Zone at yung kanilang kiniklaim na 9-dash line Nasali na. ay overlapping. Kasaysayan at kung sino ang nakadiskubre ang basihan ng pag-aangkin ng China sa mga isla sa South China Sea. Sa tingin ni Santa Romana, mahina ang argumento ng China. Walang Chinatown dyan sa South China Sea. Hindi nila naakupa yung Spratlys nakuha ng Pranses noong 1930s. Noong panahon ng Hapon, inakupa yan ng Hapon. So naputol. Kumbaga sa basketball, nawala yung bola sa China. Ngayon dito pumasok ang Pilipinas, pumasok ang Vietnam. Ang gusto nila ngayon, angkinin uli. May 20 taon nang binabantayan ni Asuke ang issue sa West Philippine Sea. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw nagbabago ang sitwasyon. So sa pananaw ni Secretary, bakit ganun? So nag-confidence building measure na tayo. So meron ho tayong workshop, seminar on safety of navigation, marine environment pollution, protection, immigration, yan. Pero hindi ho natin sinagot yung core issue, which is the sovereignty issue. Kaya ho si Secretary Del Rosario, now is the time to address the core issue because the Philippines cannot wait that long to keep quiet, to quiet our title over our territorial area. Meron mo bang pag-asa na matutukan itong core issue ngayon at maresolba sa lifetime natin, sa buhay natin? Baka naman na... So we cannot go on for the next 20 years with the same. Yes. We have to have something for our next generation to say that this present generation has done something for their benefit. Time in which the promises of reform and hard work are becoming tangible realities for each and every Filipino. Sa pagdiriwang ng ika-114 na anibersaryo ng kalayaan ng bansa noong Martes, idiniin ni Pangulo Aquino ang katungkulan niyang ipagtanggol ang saligang batas, kasarinlan at teritoryo ng Pilipinas. Ang okasyon ay dinaluhan ng Diplomatic Corps kabilang ang ambassador ng China. Noong Biyernes, pinauwi ng Pangulo ang barko ng Coast Guard at BFAR na nakatigil sa Scarborough Shoal dahil umano sa pagdating ng bagyong Butchoy. Hinihintay pa rin ng Pilipinas ang pag-alis ng mga barko ng China sa pinag-aawayang lugar sa West Philippine Sea.